walang duda yung kanyang looks o yung kanyang forma. Dahilan kung bakit talagang number 1 pa rin at mabenta yung ADB 160 sa kategory ng adventure scooter. Sa tindig pa lang nito ay talagang may angking tikas na natural. Brusco, macho dahil dito sa kanyang side fairings, napaka-macho talaga tingnan. Likas sa imahe nito or sa kanyang looks na may angking kakayahan talaga na pumahak sa iba't ibang klase ng kalsada or daan dito sa Pinas. Mapa-rough road man ito or bumpy road dahil na rin siguro sa kanyang mga gulong o na naka-dual sports at sa napakaganda at akma nitong mga suspension dito sa unahan, tapos lalong-lalo na dito sa kanyang likuran na naka-subtank pa. Sa dami at may mga bagong labas na ADB scooter ngayon, hindi pa rin talaga nawawala sa uso or kumbaga parang nangingibabaw pa rin ang Honda ADB 160 sa pormahan nito, lalo na dito sa kanyang harapan na signature look ng mga ADB scooter, ang kanyang malalapad at klarong windshield na adjustable. Si Honda ADB din ang nagpauso nito sa adventure scooter, nakakatulong para mailihis yung hangin na direktang tatama sa ating mga dibdib, lalong-lalo na kapag malamig ang panahon or umaambon, maiwasan natin na direktang tatama sa ating mga dibdib yung hangin or yung lamig. At kung gusto naman nating magpatakbo ng medyo mabilis, pwede nating ibaba yung windshield na nakakatulong naman sa aerodynamics ng motor. At napaka-minimalist lang din talaga ng Honda ADV 160 dahil wala ka halos makikitang decals dito. May pailan-ilan lang, kagaya dito sa kanyang windshield ay meron lang nakasulat na Honda. Tapos dito sa bandang kanan, dito sa kanyang front face ay may HSTC. At dito sa bandang unahan sa side fairings ay merong silver plated na Honda. At dito sa front fender makikita natin yung ABS. At pagdating dito sa kanyang bandang hulihan sa magkabilang gilid ay may gold plated naman na ADV 160. Pagbaba naman dito sa kanyang headlight, makikita natin dyan yung kanyang napaka-stylish pa rin na split type headlight. Naka-LED na rin ito, napaka-premium ng kanyang DRL or daytime running light. Iconic na mga signal light na nakahiwalay bandang itaas na naka-LED na rin. At pagka sinilip naman natin yung kanyang taillight, makikita natin dito na naka-LED na rin. Napaka-angas din ang formahan ng kanyang taillight. At syempre yung kanyang parang X ito na pinahaba. At ganun din yung kanya mga signal light dito sa hulihan na naka-LED na rin. Mas mapapatagal yung buhay ng mga battery natin gawa ng lahat ng kanya mga ilaw ay naka-LED at pati na rin yung ilaw ng plaka. At nilagyan nila ng reflector dito sa hulihan na added visibility lalo na sa gabi kapag tinamaan ng ilaw. Siyempre, napaka-forma ng kanyang handlebar, naked handlebar ito. May end bar na rin yung kanyang handle grip. At makikita natin dito yung kanyang mga switches sa kaliwa. Nandyan ang high and low, yung kanyang busina dito sa bandang gitna, at syempre yung turn signals dito sa pinakababa. At pagdating naman dito sa bandang kanan, ay nandyan yung idling stop system, hazard switch, at syempre electric starter. Nandyan pa rin yung kanyang napakalapad na footboard. Komportable ito lalo na sa mga rider. At pwede nating i-extend yung ating mga paa. Pwede tayo mag-cross leg dahil may extension yung kanyang footboard dito sa bandang unahan. Sa likuran, makikita natin yung kanyang built-in na tire hugger. Goods na goods to kapag medyo maputik yung dadaanan natin. Iwas tinamsik dito banda sa likuran natin. Kanyang sporty na muffler with heat guard. At sa puso ng motor na to, yung kanyang specs. 157cc to be exact. Liquid cooled 4-stroke, 4 valves. FI na siya, matipid sa gas, single overhead cam, CVT trans, naka-ESP plus ito na mas pinaganda ang performance ng makina pero less fuel. Sa kanya namang maximum power ay may 15.8 horsepower at 8,500 RPM. May maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. Ang kanyang tank capacity ay may 8.1 liters. Sa kanya namang underseat compartment, napakalapad nito. Kasyang-kasya dito yung half-face na helmet at syempre yung full-face na helmet depende sa klase ng helmet na may sukat na 30 liters. Ang kanya namang fuel consumption, napakatipid talaga na naglalaro sa 45 to 52 kilometers per liter. Nakakeyless ang motor na to. Dalawa yung remote na bibigay sa inyo pagka inabil nyo yung unit na to. So, nandito tayo ngayon sa Motorcycle City Taytay para i-review yung kanilang ADB 160. Naka-anti-theft alarm na rin ito na iwas sa mga kawatan dito kung saang lugar man tayo magpa-park. So, naka-answer back system na rin ito na kapag nag-park tayo sa sobrang daming motor, madali nating malulukit yung motor natin lalo na kung maraming ADB nakatabi yung ating motor. So, madali nating mahanap kung alin ba yung motor natin. At nung sinukat natin yung
kanyang seat height ay na-surprise naman ako dahil akala ko mahihirapan tayong sumampa pero abot na abot pa rin natin kung gusto nyong gawing reference yung ating height. Ang height ko ay 5'5 hanggang 5'6 dahil ang sukat ng kanyang seat height ay 780mm. Abot na abot natin yung ground. Hindi naman tayo nahirapan. Maganda yung turning radius ng motor. Madali nating i-maneuver or maisisingit lalo na sa mga traffic situation dito sa NCR. At ang kanya namang ground clearance ay perfect talagang pang-adventure scooter dahil 165mm mataas ito. So iwas talaga ito dun sa mga higanteng humps at dun sa mga malulubak na kalsada. At ang kanya namang bigat ay sakto lang din na may bigat na 133 kilograms. Kayang-kaya natin to nung trinay ko siyang buhatin para i-center stand. Dito sa bandang unahan ay makikita natin yung kanyang front inner pocket. May takip naman ito, sakto lang yung lalim kapag nilagay natin dito yung cellphone natin. Kapag nag-charge tayo dahil may USB charging port na rin ito, so hindi na tayo bibili ng adapter pa dahil USB ready na nga siya. Napaka-informative na rin ng kanyang full digital panel. Lahat ng informasyon sa motor na to ay talagang present dyan. Nandyan sa pinakataas yung kanyang orasan. Bandang left ay RPM indicator, speedometer dito sa may gitna, engine temperature sa may upper right, average fuel consumption at ang trip A. At para naman mabago ang settings or para may iba pang info tayo na makita ay mayroon siyang button dito sa ibaba na nagsisilbing selector para makita ang battery voltmeter, elapsed A and elapsed B, current consumption, trip A, trip B, HTC na pwedeng i-on and i-off indicator tulad ng signal light, hazard, traction control indicator. Sa ibaba naman ay idling stop system, check engine, coolant temperature, keyless sensor at ABS indicator. At sa kanya namang suspension dito sa unahan ay naka-conventional telescopic fork. At ang mahalaga ay sa likuran na naka-dual shock absorber with sub-tank na mabisa talaga sa iba't ibang klase ng kalsada or daan dito sa Pinas. Sa kanyang namang braking system, dito sa unahan makikita natin yung kanyang wavy disc with 2 piston caliper. At dito naman sa likuran ay disc brake din na may single piston caliper, naka-Nissin caliper ang harap at likod. At sa mga sukat naman ng kanyang gulong dito sa unahan ay may sukat na 110, 80/14, dual sport tire. At sa likuran naman ay may sukat na 130, 70/13. So malalapad talaga yung kanyang gulong na naka-dual sports. Parehas na tubeless, naka-mags type. At idagdag na rin natin dito yung kanyang mga special features. Naka-ABS ito or anti-lock braking system. Mas safe na tayo dito dahil kapag biglaan tayo or napalakas yung preno natin ay ihihinto tayo ng smooth at walang skidding. Hindi maglalak yung ating mga brake. Meron na rin siyang SHTC or Honda Selectable Torque Control, which means na kapag napadaan tayo sa madulas na kalsada, mabuhangin or basa, may iwasang madulas ang hulihang gulong na automatic na i-adjust niya yung ikot ng gulong sa hulihan proportion dun sa unahang gulong. Sa ganitong paraan, iwas sa aksidente at syempre, iwas na rin na ma-damage yung ating mga motor. Meron na rin siyang idling stop system na mas nagpapatipid lalo sa konsumo ng gas. Kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds, lalong-lalo na sa mga stoplight, ay automatic na namamatay ang makina to save fuel. Pihitin lang natin ang silinyador at kusang aandar ang motor. Meron na rin siyang ESS or Emergency Stop Signal na kapag kabiglaan kayong nag-brake, ay automatic na mag-hazard si ADB para kahit papano ay ma-aware ang nasa likuran natin na may biglaang preno na naganap. May iwasang may bumunggo sa ating likuran kapag biglaan naman tayo magpreno dahil automatic na magbiblink or mag-hazard si ADB 160. At meron pa siyang ACG or Alternating Current Generator na kapag ka-in-start natin yung motor, hindi siya maingay or magiging smooth ang engine. At syempre, yung basic na features ng motor na to, nandyan pa rin yung kanyang side stand, kill switch. So, hindi tayo under kapag nakababa pa yung side stand natin. So, dami ng features ng ADB 160 na nabanggit natin ngayon. May nakaligtaan pa ba akong banggitin? Comment nyo nga sa ibaba. Ang unit nating nire-review ngayong araw ay makikita natin dito sa Motorcycle City Taytay. Pwede nyo silang i-message sa mga number na nandito sa ating screen kung kayo ay mag-i-inquire. Ang SRP ng ADB 160 ay mabibili nyo sa halagang 166,900. Nagpapakas sila dito at syempre nag-i-installment din naman sila. Kung kayo ay magdadaw ng 12,600 ay may uwi nyo yung motor at magmamonthly kayo ng 8,792 kung kukunin nyo siya ng 3 years. So sa inyong palagay, sulit ba yung ADB 160 ngayong taon?
sa dami ng lumalabas na ADV sa Philippine market? Comment nyo nga sa ibaba. Sa looks nito, nung inikutan ko siya, ay di mapagkakaila na. Ang tindig nito ay pang adventure talaga. Sa mga gulong pa lang nito na dual sports na pwedeng-pwede sa urban or city riding at pwede rin sa light off-road. Dahil hindi rin nito iindahin sigurado yung mga iba't ibang uri or klase ng kalsada dito sa Pinas dahil na rin sa kanyang napakagandang suspension. Dito sa harap, ang kanyang telescopic fork ay inverted or upside down na talagang mabisa kahit sa mga malulubak na kalsada. Pag sinilip naman natin yung kanyang suspension dito sa likuran ay naka-sub-tank na or dibaso na dual shock absorber na alam naman natin na mas maganda kaysa sa mga ordinaryong suspension. Siyempre, hindi rin nagpahuli yung kanyang adjustable na windshield. Clear ito na pwede ibaba at pwede ring itaas. Kung gusto natin magpaganda yung aerodynamics ng motor, ibababa natin. At kung ayaw naman natin na medyo naka-stress sa mahabang biyahe or direct natatama yung hangin sa ating dibdib or sa ating ulo, i-adjust naman natin ito para medyo tumaas yung windshield. Split type or nakahiwalay yung kanyang headlight na naka-LED na. Bale, kung sisilipin nating maigi, ay apat yung makikitang ilaw dito sa kanyang headlight, tig-dalawa kaliwat kanan. Na alam naman natin na napakaliwanag nito lalo na sa gabi at kapag sa umaga naman ay hindi nakakasilaw. Meron na rin itong daytime running light. Ang kanyang signal light dito sa unahan ay makikita natin dito sa bandang itaas. Kapag pinuntahan naman natin yung kanyang taillight, ay very visible ito dahil may kalakihan yung kanyang taillight na naka-LED na rin, samantalang yung kanyang signal light dito sa hulihan ay nakahiwalay din or hindi siya naka-assembly dito sa kanyang taillight. Makikita natin yung kanyang signal light dito, kalibel nung kanyang plate light sa bandang ibaba na sinunda naman nung reflector dito sa likod na added visibility naman lalo na sa gabi kapag natutukan ng ilaw sa ating hulihan. Majority sa kulay ng ating nire-review ngayon ay kulay black. Meron lang siyang mga lining dito na dinagdag na kulay orange na nagsilbing dagdag sa attraction or disenyo ng motor na to. May mga minimal decals or stickers din naman siya. Dito sa kanyang bandang itaas ay may jelly logo na FI at idling stop. Meron din siyang decals or stickers dito sa unahan. Sumunod sa shape ng windshield or dito sa shape ng kanyang headlight. Kulay orange ito. At dito naman sa unahan magkabilang gilid ay makikita natin yung brand name na QJ Motor. Medyo may kalakihan ito, naka-highlights talaga. Agaw pansin na nagpadagdag sa disenyo ng motor na to. Na meron pa ring sticker na kulay orange dito sa taas ng bilog at dito sa bandang ibaba. Kulay silver yung kanyang pairings dito sa kanyang pinakailalim ng footboard na makikita natin kapag nakaharap tayo dito or nasa gilid tayo ng motor. At syempre, dito sa kanyang bandang puwitan, dito halos sa ating back ride ay mayroong 3D emblem ng ATR at 160 na nagpa-premium naman sa datingan ng motor na to. Basta sa unang tingin ay majority sa kulay ng motor na to ay black na may mga konting lining lang ng kulay orange. Ang hybrid scooter na to ay may engine displacement na 160cc, single overhead cam, FI na rin, naka 4 valve na at naka liquid cooled pa. Naayos na ayos sa mahabang biyahe. Balanse ang performance dahil may maximum power ito na 12 kW at 8,500 RPM at may 15 Nm of torque naman at 6,000 RPM. Automatic CVT, ang kanyang bore and stroke ay 58.5 mm by 57.9 mm. Equipped na rin ito ng dual channel ABS, dagdag sa safety natin, smooth at walang skidding pag nagpreno tayo, hindi maglalak ang mga brakes kapag napalakas ang pihit ng preno. Meron na rin itong TCS or traction control system na kapag dumaan naman tayo sa madudulas na kalsada, for example, basa, mabuhangin at maputik, ay hindi madudulas ang gulong sa hulihan. So, proportion pa rin ang ikot ng gulong sa hulihan doon sa ikot ng gulong sa unahan. Iwas disgrasya or iwas semplang. At kusang namamatay na rin ang engine nito kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds dahil equipped na rin siya ng idling stop system. Sa pamamagitan ng features na to ay magre-resulta sa mas matipid na gas. At kapag aandar na tayo, hindi na natin kailangan i-start pa yung motor. Pihitin lang natin yung silinyador at kusang aandar na yung motor. Dagdag sa pagka-unique at futuristic ng motor na to, dahil naka-TFT panel ito, present na rin dito ang lahat ng impormasyon na kailangan natin. May screen mirroring na rin ito na pwede i-connect sa ating cellphone. Let's say, maglalaro tayo ng Mobile Legends, ay pwede nating i-connect dito sa kanyang panel. Equipped na rin ito ng USB ready na charging port para naman sa ating mga telepono at kasyang-kasya din ang ating mga cellphone sa kanyang mga pocket. Dito sa kabilang side medyo malalim din. Keyless na rin ang adventure scooter na to at meron siyang dalawang remote.
Sa kanya namang upuan, nung trinay nating upuan, sakto lang din yung lambot, hindi siya ganun kalambot, hindi rin naman siya ganun katigas. Sakto lang at two-tone yung kulay ng kanyang seat cover at hindi rin madulas yung material na ginamit dito sa kanyang cover. At kapag binuksan naman natin yung kanyang underseat compartment, makikita natin dito na kasyang-kasya yung half-face na helmet dahil may 22 liters capacity ito. At kung hindi man magkasya yung full-face na helmet dahil nakadepende naman yan sa shell ng helmet or sa size ng helmet, ay meron namang dalawang hook para pagsabitan ng ating helmet. At syempre, yung kanyang tangke ay located dito sa bandang gitna na mayroong tank capacity na 8 liters. So goods na rin dahil marami-rami na rin tayong mapapakargang gas dito. Hindi na natin kailangan pang huminto-hinto pa para magpagas dahil sapat na sapat yung 8 liters kung tayo man ay nagbabalak mag long ride na may fuel consumption naman na 45 km per liter na nakadepende pa rin sa paggamit natin ng motor, sa bigat ng rider at syempre sa road condition. Naka-tubeless na rin yung gulong niya sa harap at sa likod na may sukat sa unahan na 110/80 by 14 at sa likod naman ay napakalapa din na may sukat na 130/70 by 13. Dual sports ang mga gulong, bagay sa kanyang category na adventure scooter. Naka-hydraulic disc brake sa unahan with ABS, ganun din sa likuran. At sa kanya namang dimension ay sakto lang din yung laki, yung lapad at yung tangkad ng motor na to dahil may length siya na 1,990, may width siya na 755 at may height siya na 1,210 mm. Sa kanyang wheelbase naman, may sukat na 1,325 mm at sakto lang din yung timbang ng motor na to para sa isang 160cc na motor na may 132 kilograms. Nung binuhat natin, hindi naman tayo masyadong nabigatan. At syempre, sa seat height ng motor na to na may sukat na 770mm ay saktong-sakto lang din sa atin kung gusto yung gawing reference yung height ko na 5'6", ay hindi naman ako nahirapan na abutin ng sahig. May ground clearance din ito na 165mm, sapat na sapat para maiwasan natin yung mga malulubak na kalsada, para makaiwas tayo na sumayad yung ating mga motor sa malulubak ng kalsada or higanting humps ng Pinas dahil napakataas po ng ground clearance ng motor na to, bagay na bagay sa isang adventure scooter. Ang tanong, magkano ba ang SRP ng motor na to? Ngayong taon ay may SRP siya na 159,900. So sa inyong palagay, sulit ba yung presyo ng motor na to sa kanyang specs at mga features? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag nyo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.